at sumunod sa Kanya. Ipinagdiriwang din natin ngayon ang pandaigdigang linggo ng pananalangin para sa bukasyon. Manalangin tayo para sa mga tinatawag na mag-alay ng kanilang sarili sa Diyos, lalo na ang kabataan at ang mga pastor ng bayan ng Diyos, upang maging kawangis sila ng mabuting pastor na si Jesus. Sa panimula po ng ating misa, magsitayo po tayo lahat. Simulan po natin ang ating banal na pagdiriwang sa banal na Ama at sa Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sinabi, Mga kapatid, tayo po ay nasa ika-4 na linggo sa pagkabuhay ng ating Panginoon Kristo. At ngayong linggo ay pinagdiriwang din natin ang ikaw ng mabuting pastor at ang araw ng kaunay. Nawa kayo mga isa ay maging katulad ng ating Panginoon Kristo ang mabuting pastor sa inyong pagmamahal at pagkalinga sa inyong pamilya. Mga kapatid, sa katahimikan ng ating mga puso, aminin po natin ang ating mga nagawang kasalanan upang tayo maging karapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinurong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapagpanyaya ng mga makasalaning magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalikutan sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan ng Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at pag-ubayan tayo sa buhay ng walang hanggan. Amen.
pagsunod namin bilang kapangkawanan, kami makarating sa sinapit ng pastor na ibinangalan na siyang nangamunikaw kasama ng Espiritu Santo magpagkawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, sa kabila ng pag-uusig, nagpatuloy ang mga apostol tulad nila Bernabe at Pablo sa pagpapahayag ng mabuting balita. Sa ganitong paraan, lumaganap sa buong lupain ang salita ng Diyos. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, mula sa Perga, nagpatuloy maglakbay sina Pablo at Bernabe at dumating sa Antioquia ng Pisidia. Nang araw ng pamamahinga, pumasok sila sa sinagoga at naupo. Pagkatapos ng tulong, sumunod kina Pablo at Bernabe ang maraming Hudyo at mga nanikayat na Judaismo. Nagsalita sa kanila ang mga apostol at pinangaralan silang magpatuloy sa pamumuhay ng nararapat sa kagandahang loob ng Diyos. Nang sumunod na araw ng pamamahinga, halos lahat ng tao sa lungsod ay nagkatipon upang pakinggan ang salita ng Diyos. Inggit na inggit ang mga Hudyo nang makita nila ang maraming tao, kaya't nilait nila at sinalungat si Pablo. Ngunit buong tapang na sinabi ni na Pablo at Bernabe, sa inyo muna dapat ipahayag ang salita ng Diyos. Yamang ipinakuhin ninyo ito, pinatulan ninyo ang inyong sarili na hindi karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Kaya pupunta kami sa mga hentil, sapagkat ganito ang inutos sa amin ng Panginoon. Inilagay kita na maging ilaw sa mga hentil upang maibalita mo ang kaligtasan hanggang sa dulo ng daigdig. Nagalak ang mga hentil na marinig ito at nagpuri sa Panginoon dahil sa salita niya, at sumampalataya ang mga hinirang para sa buhay na walang hanggan. Kaya't lumaganap sa buong lupain ang salita ng Panginoon. Ngunit sinusulan ng mga Hudyo ang mga babaeng sumasamba sa Diyos at kilala sa lipunan. Gayon din ang mga lalaking pinuno ng lungsod. Ipinausig nila sina Pablo at Bernabe at pinalaya sa lupain iyon. Kaya't ipinagpag ng dalawa ang alikabok sa kanilang mga paa bilang saksi laban sa mga taga-roon at sila'y nagtungo sa Iconio. Ang mga alagad naman sa Antioquia ay natigib ng galak at napuspos ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Umawi sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginoon, papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit niya ito. Lahat tayo'y kanyang bayan kabilang sa kanyang kawan. Ang Panginoon ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y kanyang lahat. Tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya kabilang sa kanyang kawan. Lahat tayo'y kanyang bayan kabilang sa kanyang kawan. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabuti, laging tapat kay ninyo. Lahat tayo'y kanyang bayan kabilang sa kanyang kawan. Sa ikalawang pagbasa, si Jesus, ang mabuting pastor, ay mahahayag sa katapusan ng panahon bilang maluwalhating kordero na siyang magpapala sa mga mananampalatayang nakikinig sa kanyang tinig. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay nakakita ng napakaraming tao, di kayang bilangin ni Numan. Sila'y mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono at ng kordero. Nakadamit ng puti at may hawak na mga palaspas. At sinabi ng isa sa mga matatanda sa akin, sila ang mga nagtagumpay sa kabila ng
mahigpit na pag-uusig. Nilinis nila at pinaputi sa dugo ng kordero ang kanilang damit. Yan ang dahilan kung bakit sila nasa harap ng trono ng Diyos at naglilingkod sa Kanya araw-gabi sa templo niya. At ang nakaluklok sa trono ang kukungkop sa kanila. Hindi na sila magugutom o mauuhaw. Hindi na sila mabibilan sa araw o mapapasok ng anumang matinding init. Sapagkat ang korderong nasa gitna ng trono ang magiging pastor nila. Sila'y dadalhin niya sa mga bukal ng tubig na nagbibigay buhay at papahirin ng Diyos ang luha sa kanilang mga mata. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayong lahat. Ako'y pastol na butiki, kilala kong pupang akin, ako'y kilalagay. Sumainyo ang Panginoon. At sulitin. Pagbasa mula sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus, nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailan may di sila mapapahamak. Hindi sila maaagaw sa akin inuman. Ang aking Ama na nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw inuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Batiin po niyo yung mga katabi niyo ng magandang umaga. At dahil po ngayon ay araw ng mga ina, batiin po niyo yung mga nanay na katabi niyo ng Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Maraming salamat po sa pagiging ina, no? Pagiging uwarang ina. At ang pagiging ina, ay hindi lang ito basta-basta, no? Ito ay isang paglilingkod din para sa kanilang mga anak. Di po ba? At syempre, sa paglilingkod dapat ang iwanan natin dito ay walang iba, kundi ang ating Panginoon sa Kristo, ang mabuting pastor. Kaya ang bawat ina ay mga pastor din sa loob ng tahanan na naglilingkod katulad ng ating Panginoon sa Kristo, hindi pinalilingkuran. Diba? Naalala ko yung kwento, kung nakwento ko natin sa inyo, may dalawang lalaking namatay at haharap kay San Pedro. Lumapit yung una at tinanong siya ni San Pedro, sabi gano'n, Manong, nung nabubuhay po kayo sa lupa, ano ang trabaho ninyo? Sabi ng lalaki, San Pedro, ako po ay isang jeepney driver. Nung ako ay nasa lupa pa at nabubuhay. Sabi ni San Pedro sa kanya, sige Manong, dahil jeepney driver ka, sige, pumasok ka sa langit. Nakapasok yung jeepney driver. At yung kasunod niya, isa itong pari, no? Namatay din si Father. At sabi narinig niya yung jeepney driver, sabi niya, kung yung jeepney driver nakapasok sa langit,
sigurado ako din, makakapasok ako sa langit, pari kaya ako. So lumapit siya kay San Pedro, sabi ni San Pedro sa kanya, kayo po kuya, anong trabaho ninyo sa lupa, ano kayo nabubuhay pa? San Pedro, ako po ay isang pari. No? Sabi ni San Pedro, uy, pari po kayo, sige po Father, doon muna kayo sa purgatorio. No? Sabi ng pari kay San Pedro, bakit gano'n San Pedro? Siya jeepney driver, nakapasok sa langit. Ako, isang pari, naglilingkod sa dambahan ng Panginoon, tapos sa purgatorio muna. Nagpaliwanag sa San Pedro, sabi niya, Father, ganito po kasi yan. Yung jeepney driver, nung nabubuhay pa siya at nagtatrabaho bilang jeepney driver, siya po ay napakabilis magpatakbo ng kanyang jeep. At alam po ninyo, Father, lahat ng mga nakasakay na pasahero sa kanya, dahil sa bilis niyang magpatakbo ng jeep, lahat po sila nagdadasal. No? Kaya nakapasok po siya sa langit, natutong magdasal yung mga pasahero niya. Kayo po, Father, nung kayo ay pari pa sa lupa, alam ba ninyo, na nung kayo ay pari at kapag nagmimisa, kapag kayo ay nagsisermon, lahat ng nakikinig sa inyo, hindi nagdarasal, bagaman lahat sila ay natutulog. Kaya, Father, doon ka muna sa purgatorio. No? Kaya mga kapatid, pakiusap lang, huwag po kayong matulog. Gusto ko kayong magpunta sa langit, no? Wala pong iwanan, no? Gusto kong kung kaya mo kayong matulog, no? Pag may natutulog pa, ikalapit na lang, baka makita ni San Pedro, no? Mga kapatid, anong sinasabi dito? No, si Kristo mabuting pastol, at si Kristo bilang mabuting pastol, aakayin niya tayo sa buhay na walang hanggan. Amen? At ang paglilingkod na ginagawa natin, dapat ito ay paglilingkod na nag-aakay sa atin sa buhay na walang hanggan. Katulad ng isang pastol, inaakay niya ang kanyang mga tupa sa mabuting salutiang pastulan. Diba? Inaakay patungo sa buhay na walang hanggan. Gayon din naman tayo mga lingkod, kayo mga pastor, kayo mga magulang. Diba yung mga nanay, kapag ang nanay ay hindi pabaya sa kanyang anak, walang inatupag kundi mag-tokis, magbingo, makipag-chismisan, ano mangyayari sa kanyang mga anak? Naku, napapabayaan at baka maligaw ng landas. Diba? Kapag hindi maayos ang ating paglilingkod, maaaring ito ay magpaligaw ng landas at sumira sa kalooban ng Diyos na tayo ay makarating sa buhay na walang hanggan. Kaya nga, di ba, dapat yung mga nanay laging gano'n. No? Yung kanyang ginagawang paglilingkod, dinadala niya yung kanyang mga anak, dinadala niya yung kanyang pinaglilingkuran, yung kanyang pamilya sa lutiang pastulan. No? Dinadala upang maranasan ang buhay na walang hanggan. Diba? At yun yung panalangin natin sa mga nanay na narito ngayon. No? Na kayo ay maging huwaran katulad ng mabuting pastol ang ating Panginoong Jesucristo. At bukas, ayan, hihiram kayo ng mga magiging pastol ng ating lipunan. At sana ang inyong pipiliin ay katulad ng ating Panginoon Jesucristo, ang mabuting pastol. Alam niyo, napakaganda ng ating pagdiriwang linggo ng mabuting pastol. At bukas, hihiram tayo ng mabuting pastol. At maganda, bibigyan tayo ngayon ng Panginoon kung ano ba at kung paano tayo pipili ng tamang mamumuno sa atin bilang pastol natin sa susunod na mga taon. At gawin natin ito ngayon sa pagninilay sa pamagitan ng mga pagbasa. Sa ating unang pagbasa, anong sinabi doon? Pinangaralan ng mga alagad yung mga tao na nakikinig sa kanya. Sa kanya sinabi nila, pagsumikapan ninyong mamuhay sa kagandahang loob ng Diyos. Mamuhay sa kagandahang loob ng Diyos. Sana po, ang ihirangin natin bukas ay piliin natin yung mga taong namumuhay sa kagandahang loob ng Diyos. Sa madaling salita, nasa puso nila ang kalooban ng Diyos. Ang dinadala nila sa kanilang paglilingkod ay walang iba kundi ang kalooban ng Diyos. At hindi yung kanilang sariling kalooban, kundi ang kalooban ng Diyos na sumasa kanila. Yun yung isa sa mga magandang batayan sa pagpili ng mga mamumuno na namumuna sa buhay niya ang kalooban ng Diyos. No? Sana ngayon ang gawin natin. No? Sa pagpili natin, magdasal tayo, tanungin natin ito bang tao ito, namumuna sa buhay niya ang kalooban ng Diyos. Pangalawa, sabi ko ng pagbasa,
maging ilaw, no? Ilaw sa mga hintil. Ang mga namumuno dapat ay liwanag sa ating lipunan. Lalo tigit sa gitna ng kadiliman ng kahirapan, no? Sa gitna ng kadiliman ng kamatayan. Di po ba? Ang namumuno ay nagsisilbing ilaw liwanag. At paano siya nagiging liwanag? Gamit ang salita ng Diyos. Ipinapahayag ng kanyang, hindi lang ng kanyang bibig, ang salita ng Diyos, kundi ng kanyang buhay, ang salita ng Diyos. At siya ay nagiging ilaw ng sambayanan. Yan ang pipiliin natin. At pangalawa, sa ating ikalawang pagbasa, anong sinasabi doon? No? Mayroong pangitain si Juan at nakakita siya ng mga taong puting-puti ang kasuotan at may tangan. Anong tangan? Mga palaspas ang kanilang tangan. At sabi doon, ito daw yung mga tao, no, na nagtagumpay sa gitna ng pag-uusig, sa kabila ng pag-uusig. Ang mga namumuno ay dapat laging nagtatagumpay sa gitna ng pag-uusig. Diba? Hindi yung pag mayroong pag-uusig, hindi mo sila makita. Kapag may kahirapan, may problema, hindi sila matagpuan. Di ba may mga ganyang kandidato? Kapag kailangan mo, hindi mo makita. Pero kapag eleksyon, laging nandyan. Di ba? Iniiwan tayo sa gitna ng kahirapan, sa gitna ng kalamidad, sa gitna ng pag-uusig. Di ba meron ako nabasa sa Facebook? Di ba po, nabasa nyo rin? Sabing gano'n, yung mga liblib na lugar, hindi kaya mabuti ng mga gamot, kaya marami ang nagkakasakit at namamatay sa sakit dahil hindi kaya mabuti ng mga gamot. Pero bakit pag-eleksyon, yung liblib na lugar, nakakabot ng kanilang tarpaulin? Diba? Nakakabot ng kanilang mga mukha, yung tarpaulin, yung kanilang mga paraphernalia sa pagboto. Pero bakit yung gamot hindi makaabot? No? Diba? Sa gitna ng kahirapan, sa gitna ng pag-uusig, dapat nandun siya nagtatagumpay. Sapagkat ang tagumpay ng namumuno sa gitna ng pag-uusig, tagumpay ng lahat ng kanyang pinaglilingkuran. Amen? Kaya dapat din ang ating pipiliin. Yung nakakalakbay natin, hindi lang sa kaligayahan, hindi lang sa tuwa, kundi lalo tigit, kalakbay natin sila hanggang sa pag-uusig. Yung handa tayong ipaglaban, handa magsakripisyo ng kanyang buhay para sa kanyang minamahal at pinaglilingkuran. Katulad ng ating Panginoong Kristo, inialay ang kanyang buhay, no? Upang tayo ay magkaroon ng iba yung buhay. Pangalawa, sabi doon sa kalawang pagbasa, sabi ni San Juan, no, sila raw ay mga lingkod ng Diyos, naglilingkod sa dambana ng Diyos araw at gabi. Ito sanang piliin natin na mga mamumuno sa atin. Yung makita niya na ang kanyang pinaglilingkuran, una sa lahat ay ang Diyos. Hindi ang kanyang sariling pamilya, hindi ang kanyang sariling interes, kundi ang Diyos ang kanyang pinaglilingkuran una sa lahat. At dahil siya ay naglilingkod sa Diyos, makikita natin ang gagawin niyang paglilingkod sa atin ay paglilingkod na maka-Diyos. Amen? Dahil ang nakikita niyo unang pinaglilingkuran niya ay ang Diyos na sinasalamin ng bayan na kanyang pinaglilingkuran. Yung sana makita natin, naglilingkod sa Diyos. Diba? Ang sarap ng pinunong ganyan na ginagawa ng paglilingkod ay para sa Diyos. Pinaglilingkuran niya kasi nakikita niya na kapag ikaw ay pinaglilingkuran niya, ang pinaglilingkuran niya ay ang Diyos na sumasa iyo. Amen? Yan ang piliin natin. Ang pinaglilingkuran ay ang Diyos. At sa ating Ebanghelyo, si Kristo tinukoy niya ang kanyang sarili bilang mabuting pastol. At sabi niya, bilang mabuting pastol, nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sila ay sumusunod sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw ni numan. Ito yung mabuting pastol na pinapayag sa atin ni Kristo mismo. No? Na siya ang mabuting pastol, iingatan tayo ng mabuting pastol ang ating Panginoong Kristo. Kaya nga, dapat siya maging huwaran ng ating pagpili sa mga mamumuno sa atin, mabuting pastol. Una sa lahat, sa paanong pamamaraan, sabi ni Kristo, nakikinig sila sa ating tinig. Tayong lahat ay mga tupa ng ating Panginoong Kristo. Kahit yung mga hihiratin natin, na mamumuno sa atin, sila rin ay mga tupa ng ating
Panginoong Kristo at pinagkalooban ng pagkakataon upang mamuno at dapat itong namumuno na ito marunong makinig sa tinig ng mabuting pastol, nakikinig sa tinig ng ating Panginoong Kristo. Di ba? Yung mga iboboto natin, merong pusong marunong makinig sa tinig ng Diyos. At paano siya makikinig sa tinig ng Diyos? Hindi naman sa kanya magsasalita ng harap-harapan yung Diyos. Di ba? Sino sa inyo dito nakausap na yung Diyos sa harap-harapan at narinig yung kanyang tinig? Di ba? Pagka ganyan ka, magpatingin ka na. Diba? Paano ang isang namumuno nakikinig sa tinig ng Diyos sa pamamagitan ng tinig at hinaing ng mga dukha at nangangailangan? Sapagkat sa mga dukha at nangangailangan, nandoon nagsasalita, nangungusap ang Diyos. Diba? Kapag ang namumuno hindi na marunong makinig sa pangangailangan, sa hinaing, sa sigaw ng mga nangangailangan ng mga dukha, hindi siya mabuting pastor. Paano ba siya nakikinig? Hindi lang gamit ang pandinig, kundi gamit ang puso. Nararamdaman niya ang hirap, ang pigati ng kanyang mga nasasakupan. Sa pamamagitan niya, siya ay nakapapakinig sa tinig ng Diyos. Amen? Maraming ganyan na mga politiko, ang pinakikinggan ay ang sarili lamang. Walang pakialam sa mga dukha. Di ba? Pero kapag eleksyon, ginagamit ang mga dukha. Di po ba? Sabi ng ating Panginoon Kristo, paano pa makikinig sa tinig ng Panginoon? Dapat ang pipiliin natin yung mga taong nananalangin. May buhay pananalangin. Sapagkat sa pananalangin, dito niya makikita at ipapakita sa kanya kung paano tamang makinig sa tinig ng mga nangangailangan. No? Alam po niyo, linggo-linggo, wala naman tayo masyado nakikita nagsisimbang politician, ano? Bibihira lang. Magsisimba lang yun kapag malapit na yung eleksyon. Diba? Pero sana pipiliin natin yung mga politiko na marunong magdasal. Marunong manalangin. Makadiyos. Di po ba? Sabi sa atin ng Panginoon Kristo sa Ebanghelyo, bibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Ang mabuting pastol ay nagbibigay buhay. Ang pipiliin sana natin ay ang mga mamumuno sa atin na may kakayahang magbigay buhay at maging buhay sa komunidad. Yung tipong pag nakita mo siya, nabubuhayan ka. Diba? Yung tipong pag nakita mo siya lumalapit sa iyo, nagkakaroon ka ng pag-asa, nagkakaroon ka ng sigla, at umaasa na meron pang pag-asa para ikaw ay maging masaya. Diba? Yan ang talagang mabuting pastol na dapat natin hirangin. Merong kakayahang magbigay buhay, magbigay kagalakan sa ating komunidad. Di po ba? Yung kagalakan na hindi kayang bilihin ng inuman. Hindi yung mamumuno sa atin, instead na magbigay buhay, siya pa ang nangunguna upang ang bawat isa ay mamatay. Diba? Hindi mabuting pastor yan kasi hindi siya nagbibigay buhay, kundi kamatayan ang dinudulot niya. Ang kanyang kawan ay hinahayaan niyang mamatay at siya pa ang nangunguna upang ang kawan ay mamatay. At ang pinopromote niya ay walang iba kundi culture of death, no? Instead of culture of life. Mga kapatid, no? Nagbibigay buhay. Yung kanyang mga programa ay tumutukoy sa pagtunlad ng mga mahihirap, yung buhay ng mga mahihirap. Diba? Meron ko siyang programa sa kalusugan ng bawat isa upang may pabuti ang kalusugan ng bawat isa. Siya ba ay hindi sumasang-ayon sa mga panukalang same-sex marriage, divorce, diba? Abortion, death penalty. No? Kapag ang hihiramin mo ay pabor sa mga bagay nito, hindi siya nagbibigay buhay. Katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Kundi ang pinopromote niya ay kultura ng kamatayan. Sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa Ebanghelyo, hindi sila mapapahamak.
Ito yung pipili natin mamumuno sa atin, yung hindi tayo ipapahamak. Nagkamali na tayo sa mga nauna natin binoto. Maraming pagkakataon, pinahamak na tayo. Di ba? Pinahamak yung ating mga pangarap sa buhay. Ipinahamak yung ating kalayaan. Ipinahamak yung ating kaligtasan. Kaya ang hirami natin ngayon ay yung kandidato na hindi tayo ipapahamak. Ha? Sino sa inyo gusto mapahamak? Wala. Gusto natin lahat tayong maligtas. Magamit natin ng malaya ang ating kalayaan. Diba? Matupad natin ang ating mga pangarap, hindi lang para sa atin, kundi para sa mga anak natin. Kaya hirami natin ay yung mga kandidato na hindi tayo ipapahamak. Sabi ng ating Panginoong Kristo, hindi sila maaagaw ni man. Ang hirami natin ay yung hindi tayo aagawin. Hindi tayo hayaang maagaw ni man. Nakakalungkot lang. Inaagaw na tayo. Diba? At ipinapaagaw pa tayo. Nagkamali na tayo. Huwag na natin hayaan na agawin pa kung ano yung meron sa atin. At hindi lang tayo pinapaagaw, tayo pa ang inaagawan. Di po ba? Naghirap ka na nga, aagawan ka pa. Nanakawan ka pa. Tama na, inagawan na tayo. Katulad ng ating Panginoong Kristo, ang piliin natin ay hindi tayo papaagaw sa iba. Amen? Ang dami na. No? Ang dami na. Piliin natin yung nakikinig sa tinig ng ating Panginoong Kristo. Hindi sa tinig ng kanilang political party, hindi sa tinig ng kung sino man nagdidikta sa kanila, kundi sa tinig ng ating Panginoong Kristo upang hindi tayo mapahamak. So, yung bahagi ng Ebanghelyo, anong sabi ni Kristo? Ako at ang Ama ay isa. Ang pinili natin mamumuno sa atin ay walang iba kundi nakikita natin si Kristo bilang mabuting pastol sa kanyang buhay, bilang mabuting pastol din. Si Kristo at ang mamumuno ay iisa. Diba? Sumasalamin sa kanya ang pagiging mabuting pastol. Mga kapatid, tingnan natin, siyasatin natin yung mga kandidato natin ngayon. Para ba naman kung titingnan mo, parang wala naman ata akong nakikita mabuting pastol sa kanila. Parang wala nang pag-asa. Lahat sila may kanya-kanyang kapintasan. Lahat sa kanila hindi mo makitaan ng mabuting pastol katulad ni Kristo. Pero alam niyo, huwag po tayong mawala ng pag-asa. Bakit? Sapagkat meron mabuting pastol. Sino to? Sa ating Panginoong Kristo. Manampalataya tayo na balang araw, isang araw, si Kristo ay hihiram ng mabuting pastol na katulad ng kanyang puso. No? Si Kristo na mabuting pastol, hihiram siya ng mabuting pastol sa gitna natin. At paano mangyayari yon? At kailan mangyayari yon? Bukas po. No? Bukas. Gagamitin ang bawat boto ninyo upang humiram ang Diyos ng mabuting pastol. Ang boto ninyo ay hindi lang simpleng boto. Ito ay boto ng Diyos para sa akin. Hihiram siya ng mabuting pastol, gagamitin niya kayo. Gagamitin niya tayong instrumento upang magkaroon tayo ng mabuting pastol. Huwag po ninyong sayangin yung boto ninyo. Huwag po ninyong ibenta yung boto ninyo. Kasi ang bawat boto natin ay instrumento ng Diyos upang tayo ay magkaroon ng mabuting pastol na mag-aakay sa atin sa lupiyang pastulan, na mag-aakay sa atin at magpaparada sa atin ng buhay na walang hanggan. Huwag po ninyong sayangin. Lahat po tayo bumoto bukas. Mga kapatid, wala po tayo endorse politician. Dahil tayo Katoliko. Pero meron po tayong tinatawag na Catholic vote. Ano yung Catholic vote? Hindi tayo yung mag-endorse ng kandidato, kundi meron tayong tinatawag na one good Catholic vote. Paano mo masasabi na yung boto mo ay one good Catholic vote? Simple lang. Bukas, no? Kapag kayo ay bumoto, anong gagawin niyo? Pumili kayo ng katulad ng ating Panginoon Kristo, ang mabuting pastol.
Isipin ninyo sa pagboto ninyo, ito bang iboboto ko ay katulad ni Kristo ang mabuting pastor. Sa pamagitan niyan, masasabi mo na ang boto mo ay Catholic ko. Pangalawa, kapag bumoto ka, dalahin mo, hindi lang ang kodigo mo, kundi dalahin mo ang Diyos sa pagboto mo. Bago ka bumoto, mamayang gabi, magdasal ka, pagdasalan mo kung sino ang iboboto mo. At masasabi mo na ang boto mo ay Catholic vote. Panghuli, kapag bumoto ka bukas, bumoto ka katulad ng isang kabataan. Bakit? Kasi ang iisipin mo sa pagboto, hindi lang yung ngayon at hindi lang ang sarili mo, kundi ang iisipin mo ang pati ang mga kabataan na naghahangay ng magandang kinabukasan. Bumoto ka, hindi para lang sa iyo. Bumoto ka para sa kabataan. At sa pamagitan yan, ang boto mo ay matatawag na Catholic vote. Amen. Pagsipan mo ko. Sumasampalataya ako sa Diyos Diyos sa mapagpahalan sa lahat na may galawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay iibig, nanaog sa pinaroonan ng mga limao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa mapagmahal nating Ama, natulungan tayo makinig sa tinig ng kanyang anak na ating mabuting pastor. Buong pagtitiwala tayo manalangin ng ating tutugan. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Maging kawangis nawa ng puso ng mabuting pastor, ang puso ng mga pastor ng simbahan na kawal ng Diyos. Manalangin tayo. Sa halalan bukas, piliin nawa ng mamamayang Pilipino ang mga pinurong may pagmamahal at kamayahan na tulad ni Jesucristo ang mabuting pastor. Manalangin tayo. Maging mga huwarang kasapi nawa ng kawan ng Diyos ang kabataan at maging masunurin silang lagi sa tinig na mabuting pastor sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Manalangin tayo. Patatagin nawa ng Panginoon ang mga relihiyoso at mga naghahangad na mag-alay ng kanilang sarili para sa Kanya at sa Kanyang bayan, upang tulad ng mga apostol, maipahayag nila ang mabuting balita sa kabila ng pag-uusig at pagtanggi ng marami. Manalangin tayo. Basbasan nawa ng Panginoon ang mga magulang upang maging mabubuting pastor sila sa kanilang mga anak at masalamin sa kanilang pag-aalga ang pag-ibig ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Sama rin po natin sa ating panalangin at ang pasasalamat at espesyal na intensyon ng Remis Garden, Bondok Garden, Marilo Umayag and Family at para sa pasasalamat ng buhay ni Mark Carino. Manalangin tayo. Para sa mabilisang paggamit ni Mark Carino at Macabeli Brian Susi. Manalangin tayo. At para sa ikapapayapa ng kaluluwa, nina Diosdado Tabien, Rudy Pelarca, Ronnie Sencilia, Stanley Agogo, Fred Esper, Rocky Esper, Anriza Nuera, Veronica Dulfo, Pilidela Orbillo, Emilio, Maria Ocoy, Caridad, Herminihildo Awitan, at Lorlin Galyasa. Manalangin tayo. Mga kapatid, sa katahimikan ng ating mga puso, idalangin natin sa Panginoon ang ating mga pansariling kailangan.
Ama namin mapagmahal, tulungan mo kami sumunod sa iyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas. Kasama mo at ang Espiritu Santo, at para sa walang hanggan. Amen. Atin po kayong ialay ang ating mga Diyos sa kapal ng Panginoon. Manalangin kayo mga kapatid upang mapaghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapulitan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan ng banal. Ang naming lumikha, ipagkaloob mo tayo maging magalak sa pagdinig ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak upang ang ginagawang patuloy na pagsabit sa amin ay maging sanhin ang aming ligayang walang mayo sa pamamagitan ng Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo at para sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sa ninyo, itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ang Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang maraming makapangyarihan, tulad ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan, kayo ipinagdulungan ang paghahari ng Mesias, ang aming tupa na tumuhod sa aming lahat, naghahanang walang kumpayang na akong minamahal, upang magkasalo-salo ang tanan sa tingin ng iyong buhay. Nung hindi na mamamatay ang hangin sa krus, ang sa krus ay pinakoy ko kay namin bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel, na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang upay sa kalangitan. Kami nagbubulgi sa iyong kadakilan. Hosanna
Gawin mong banal ang mga kalooban nito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoon na si Kristo. Bago niya pinatilis ang pusang loob na maging handog, tinawagan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinagdating sa kanya iyon, pinabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Dahil di naman ang matapos sa punan, tinawagan niya ang kanin. Ulitin niya pinasalamatan. Inabot niya ang kanin sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kanin ng aking dugo, ng bago at walang hanggang ipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito kapag alala sa akin." Ipagdumi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at ulit pagkabuhay ng iyong anak, kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay ng nabigay buhay at ang kanin sa pagkaloob ng pinagpasa. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong ginagawa at tumayon sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magpasalo-salo sa katawan ng ni Kristo. Kaya makaklod sa pagkakalisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, tinatin mo ang iyong bahang laganap sa buong daigdig. Gusto siya kami sa pag-ibig. Kay San Francisco ng aming Papa, at ni Bartolome ng aking Kristo, at ng kanyang kapayaan. Alalahanin nila ng mga kapatid namin ng layo, na may pag-asang sila hindi mabubuhay, gaya niyo at ng mga pumana. Kaawaan mo sila at tutulungan sa iyong nalulugan. Kaawaan mo at paglapatin kami ng lahat, na makasalo sa inyo kahit na walang wakas. Kaya sana mahal na Birhen Maria ng Ina ng Diyos, isa na siya na kanyang kabilang at puso. Kung saan ang mga apostol, isa na Tiago at ang lahat ng mga banal, na nangyay sa daigdig ng pagdudugod sa iyo. Kaya pagdiwang nawa namin ang pagpupuli sa ikawaralaman sa pamamagitan ng iyong anak at ang Panginoon ng Kristo. Sa pamamagitan ng Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at pagpuli ay sa iyo, Diyos sa mga kapapagligman, kasama ng Espiritu Santo, at para sa walang hanggan. Sa pagbibili ng mga nakagagaling na utos at tulong ni Jesus, sa Panginoon natin ang Diyos, ipahayag po natin ang mga siyempre.
sa kasalanan at ulo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesu Cristo. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at kung ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan ng pagkakaisa ay sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalan ng hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin. At sumayin. Ibigay tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos sa mabuting pastor. Ito nag-aani sa mga kasalanan at pangalitan. Mapalad ang mga inangangalangan sa kanilang tibon. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin na.
Magandang umaga po sa ating lahat. Ang Flores de Maria. Ang salitang Flores ay nagmula sa salitang Espanyol na ang ibig sabihin ay bulaklak. Ang buwan ng Mayo ay inilalaan bilang buwan ng mga bulaklak. Dahil sa panahong ito, namumukadkad ang iba't ibang bulaklak sa ating kapuluan. At tayong mga Pilipino ay inilalaan ng buwan na ito sa natatanging bulaklak ng Mayo, si Maria. Ang pag-aalay ng mga bulaklak kay Maria ay tinatawag na Flores de Maria bilang pagpaparangal sa mahal na Birhen. Kabilang din sa mga gawain ngayong buwan ay ang Flores de Maria Catechism at Flores de Maria Procession. Sa nakalipas na taon, 2018, naging matagumpay ang ating pagdiriwang ng Flores de Maria sa tulong ng ating Hermano Mayor, Alvin Wilfred Ogot, at Hermano Mayor, Gabriel Panilio. Palakpakan po natin sila. Maraming salamat, Ginoong Alvin at Ginoong Gabriel, at maraming salamat din po sa kanilang mga magulang na sina Ginang Marilyn Ogot at Ginoong Wilfredo Ogot at Ginang Sugar Salubero. At ngayong taon, nais po namin ipakilala sa inyo ang ating Hermano Mayor, Ginoong John Louis Cueto, anak ni Ginoo at Ginang Jess Cueto mula sa Barangay Pamatawan, at Hermano Mayor Gingining Azazel Gallardo, anak ni Ginoo at Ginang Emilio Gallardo Jr. mula sa Aningway sa Katihan. Palakpakan po natin sila. Sila po ang mamumuno sa lahat ng mga gawain ngayong buwan ng Mayo dito sa Garden of Prayer. Kaya po sa mga nagnanais maging bahagi ng ating Flores de Maria Procession at sa ating Flores de Maria Catechism, ay maaari po tayong makipag-ugnayan sa ating Hermano at Hermana Mayor. Maraming salamat po. Muli po, maraming salamat po. Sa buhay, hindi natin kailangan ng manual. Hindi kailangan ng listahan para matuto. Ang kailangan natin ay isang ina. Kaya po tinatawagan po namin lahat ng nanay na narito dito po sa harap ng ating altar. Kung makikita niyo po, hindi po talaga si Catriona Gray ang totoong Miss Universe, kundi ang mga nanay po na nasa ating harapan. Sabi nila, experience is your best teacher. Pero ang totoo, your mother is your best teacher. Literal na ang teacher. Bakit? Kasi po halos lahat ng subject ay kaya nilang ituro. Pasensya na po kung medyo mahaba, the best po kasi talaga ang ating mga nanay. Una, kaya po nilang ituro ang anatomy. Paano po? Mata ang ginagamit sa paghahanap, hindi bibig.
Pangalawa, history. Nung bata pa ako, piso lang ang baon ko. Maswerte ka pa nga. Sanitation. Anong akala mo sa akin? Nagtatain ng pera? Astronomy. Para kang naglalakad sa buwan. Bilisan mo nga. Agriculture. Kada butil ng bigas na kinakain mo, pinaghihirapan ng mga magsasaka. Ubusin mo yan. Generosity. Ibigay mo yan sa kapatid mo, kundi lagot ka sa akin. Religion. Pag di mo inubos pagkain mo, sige ka, magagalit sa'yo si God. Independence. Kung ayaw mong sumunod, bahala ka sa buhay mo. Electronics. You're grounded. Hindi ka aalis ng bahay. Lakwatsa o travel. Papunta ka pa lang, pauwi na ako. Logic. Hanapin mo. Pag di mo nakita, sige, makikita mo. Sports. Tumakbo ka na. Pag naabutan kita, maghihintikan ka talaga sa akin. Sarcasm. Ano? Ba't di ka makasagot? Pag sumagot ka naman, aba, natuto ka ng sumagot ha? Self-esteem. Yan, dyan ka magaling. Hypnotism. Makuha ka sa tingin. Science and technology. Walang pakpak tong tsinelas ko, pero nilipat to sa'yo. O diba po, mga nanay? The best po talaga kasi kayong teacher. Ilan lang yan sa mga dahilan kung bakit the best ang ating mga nanay. Tayong mga anak, ano ba ang una dapat nating sundin? Ang sigaw ng puso natin o ang sigaw ng nanay natin? Mabunganga lang yan, pero sobra kong magmahal. Kaya sa lahat ng mga nanay, maraming salamat sa lahat ng sakripisyo, pag-aalaga, pag-intindi. Salamat sa iyong mahabang pasensya, sa iyong pagsuporta. Salamat sa lahat ng mga aral na iyong ibinahagi, at maraming salamat sa iyong lubos na pagmamahal. Nanay, ang nag-iisang tao sa buhay mo na hindi mapapagod na intindihin, alagaan at mahalin ka. Palakpakan po natin ang ating mga nanay. Diyos na pinagmumula ng buhay, Diyos na mga babaeng banal, tulad ni
Diyos ni Elizabeth ay ina ni San Juan, Diyos na mahal na Birhen Maria, na ina ng anak na si Jesus, hingin po ninyo ang aming panalangin at pagkalooban ng pagbabasbas ang lahat ng mga inang natitipon sa lugar nito. Basbasan niyo po sila ng lakas na nagmumula sa iyong banal na Espiritu, sapagkat sa pamagitan nila, natutunan ng mga anak kung paano tumayo at lumakad, kung paano magsalita at maglaro, kung paano makalapit sa iyong banal na harapan sa pamagitan ng tapat na pananalangin. Pagkalooban mo po sila ng nagyaya, makisa sa iyong banal na hapag at matanggap ang pagkain ng bibigay buhay, sapagkat sila ang nagtaguyod at nagpakain sa amin, at sila rin ang nagturo sa amin kung paano itaguyod ang aming mga sarili at ang aming pamilya. Gayon din, aming sinasama sa panalangin ang mga babaeng walang makaalala, lalo na ang mga tahimik na tinataguyod ang kanilang pamilya. Naglilingkod ng may kabukaang loob at nagtitiis ng hirap sa buhay para sa kapakanan ng kanilang asawa at mga anak. Kaya ang aming hiling, O Diyos na nagalisayan, na ikay manahan sa lahat ng nangyari ito sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Palampakan po muli natin ang ating Panginoon. Magsitayin po tayo lahat. Manalangin tayo. Ang manaming mapagmahal, ikaw ang piling pastor na nagtataguyod sa amin, kaya kaming kawan mo ay iyong tangkilikin, pakundangan sa dugo ng anak mong dumana, upang kaming lahat ay iyong mailigtas, marapati nung kami makarating sa pastulan na inigalaan mo sa amin ngayon at kailanman, sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa lahat ng mga naglingkod sa atin sa banal na misang ito, sa mga nag-alay. Maraming salamat po sa inyo. At lahat sa lahat ng mga nagsimba, maraming salamat po sa inyong presensya. Palakpakan po natin ang bawat isa. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Magsiyo po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Ama naming mapagpala, pagkalooban mo ng tatag ng kalooban ng iyong sambayanan, upang malaging sapat sila sa pagsunod sa iyo, at maligayang magkamit ng gantimpala sa kaharian mo, sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ito sa ating banal na misa, umayging taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.